So let's read again, Acts 19:8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at tinihikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. So katulad ni Pablo, siya ay naging busy sa pagsunod sa salita ng Diyos by entering synagogues o yung mga sinagoga. O in other words, mga school, para ituro ang kaharian ng Diyos. So, bakit na-include yung kaharian ng Diyos doon sa order of prayer na dapat meron tayo? Because doon sa pagtuturo ni Jesucristo after niyang nung siya ay bumaba dito sa lupa and before siya umakyat sa langit, wala siyang ibang tinuro kundi patungkol sa kaharian ng Diyos. Because Jesus knows, even Satan knows kung gaano ka-importante ang kaharian ng Diyos sa buhay nating mga anak ng Diyos. So sa mundo po natin ngayon, as you all know, tayo ay nababalat ng really dark culture. And we are controlled by these 3 organizations na hindi ko na isa-isahin po kasi paulit-ulit nyo nang naririnig yan. Yung mga taong nakakataas sa ating mundo, sila yung nagko-control sa mundong ito and they keep developing things na nag-aalis dun sa kultura na dapat meron tayo, which is the gospel culture. Dahil nga puno tayo ng kultura ng kadiliman, yung mga social media na yan, yung mga metaverse, wala silang ibang nais kung hindi kumita ng mga dolyares, malalaking pera, na nawawalan na ng concern yung mga tao na kailangan din ng tulong ng simbahan. Kaya marami po ngayon ng mga simbahan na nagsasara. Kasi yung mga tao, they keep investing in those things sa mga makamundong bagay instead of investing or devote themselves sa loob ng simbahan o sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating baguhin? Ano yung dapat nating ma-realize at maunawaan for us na magampanan natin bilang mga anak ng Diyos yung trabaho natin, responsibilidad natin sa kaharian ng Diyos? Ano yung dapat laman ng panalangin natin? Katulad ni Pablo, na na-receive niya yung pinaka-utos ng Diyos, ginawa niya ito. Ito yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero bago niya nakamtan o natamasa yung ganong estado niya na pagsunod sa kaharian ng Diyos, ano muna yung binago niya? Ano yung dapat nating baguhin? Number 1 is, change your thinking. Kailangan nating baguhin yung pag-iisip natin. Hindi natin pwedeng masabi na iba-iba tayo ng pag-iisip. Tama po ba? Kasi iisa lang yung mundong ginagalawan natin. Di ba po? The only, dalawang thinking lang yung meron tayo. Either thinking patungkol sa kaharian ng Diyos or thinking sa pagsunod sa mundong ito. So, ano yung klaseng thinking, yung pag-iisip, yung meron tayo? So, nakalagay po dyan sa Matthew 5, lahat ng pagpapala na alam nyo sa mundong ito ay hindi tunay na pagpapala. Hindi ko na inilagay dyan yung buong Matthew 5 kasi masyadong mahaba. And we already had that before sa pulpit message natin. Kung may time po kayo, I hope magkaroon po kayo ng time dahil na-realize nyo itong message na ito, magkakaroon kayo ng oras na mabasa po itong mga verses na to. So in Matthew 5, makikita nyo po dyan yung lahat ng tunay na pagpapala na sinabi ni Jesucristo. Kasi lahat ng yan, lahat ng Book of Matthew na yan, lahat ng yan ay sermon ni Jesucristo dito sa atin, sa ating mga anak ng Diyos. So I hope you have the time para ma-meditate po, mabasa yung mga messages na yan. So, in Matthew 6, nakalagay po dyan, yung panalangin daw po natin na meron tayo ngayon ay hindi tunay na panalangin. Kasi if you will check in Matthew 6, yung dapat na ipanalangin o pwede nating magamit na panalangin is yung Lord's Prayer, yung nilalaman ng Lord's Prayer. If you don't know how to pray, you can use that prayer, yung 393 natin, Apostles' Creed, yung 777 prayer. Napakadaming prayer na binibigay na natin dito, pero guess what? Ginagamit ito po. Ginagamit po ba natin?
Diba? So, kung hindi po natin alam yung tunay na panalangin, pwede niyo pong basahin yung Lord's Prayer. Actually, let's check kung ano yung meron dyan sa Lord's Prayer na yan. In Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 13, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. It's about following the kingdom of God, hindi lamang sa langit, kung hindi dito sa buhay natin, dito sa lupa. Na ma-obey natin yung kaharian ng Diyos palagi. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Everything is in there. Lord's Prayer. Including the 5 powers na kailangan ng buhay natin, nandun na sa panalangin. Very short and very clear, very specific. Yung paghingi natin ng guidance sa Panginoon through this prayer. And in Matthew 6, 33, 34, ano daw po ba ang panalangin? Nakalagay dyan. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga niyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin araw, sa bawat araw. Amen po ba? Tayo kasi ang hilig nating mag-worry agad Masyado tayong advanced. Nag-hysterical tayo. Anong kakainin ko bukas? Anong dapat kong gawin bukas? Paano? Diba? We're busy. Masyado tayong busy para bukas na hindi natin nabibigyan ng atensyon kung ano yung dapat nating gawin today. And sinabi ng Diyos, ano daw dapat nating gawin today? Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. If you do that today, ibibigay sa inyo ng Diyos ang mga bagay na ito sa inyo. Yung kasagutan, yung mga kasagutan para bukas, para today, at para sa hinaharap. That is prayer. At ito po yung dapat na nilalaman ng panalangin natin. Yung patungkol sa kaharian ng Diyos concerning the kingdom of God. Amen? In Matthew 7, yung devotion na meron kayo, tama po ba yung devotion na meron tayo? You have to ask yourself, tama ba yung devotion ko? Am I doing a right devotion? Di ba po, sa church, sa Panginoon? Tama ba yung pagka-sacrifice ko sa Panginoon? So, let's read po. Chapter 7, verse 21, nakalagay dyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi po lahat ng pumapasok sa simbahan ay may tunay na devotion. Lahat ng pumapasok o nakakarinig ng salita ng Diyos ay makakaakit sa langit. Ano pong sabi ng Diyos sa verse 23? Kapag nagkaroon tayo ng maling devotion, nagkaroon tayo ng maling thinking about following God, o yung pag-follow sa kaharian ng Diyos, kapag mali yung motibo natin, anong sasabihin ng Diyos? Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Yun ang sasabihin sa inyo ng Diyos. That's written in verse 23, hindi ko na nilagay dyan para umiksi yung PowerPoint. So, tandaan niyo po yan you have to check your heart, your faith. Kung tama ba yung devotion ninyo. Nagsisimba ako para saan? Nakikinig ako ng salita ng Diyos after what? Ano na? Diba po? Kung hindi patungkol sa kaharian ng Diyos, yung isip natin, kapag nag-worship tayo, nag-pray tayo, calling the name of the Lord, then, baka yan ang sabihin sa inyo ng Diyos, hindi kita kilala. Sino ka ba? Lumayo ka sa akin. Diba? So, verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Diba?
Try niyo po magtayo ng bahay sa buhangin, what will happen? Madaling magigiba. Umulan lang, wala na yun, go na. Diba? Kaya nga yung mga bahay natin, we have to build it sa bato, hollow blocks, diba? Simento, para hindi madaling magiba. Pero katulad niyan sa sinabi sa verse 26, if your devotion, if your faith is not true, hindi patungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoon, kung puro pansarili lamang, parang nagtatayo ng isang bahay sa buhanginan. Na isang lang, kaya nga marami po sa atin, aminin natin, even though we keep listening to the Word of God, konting touch lang ni Satanas, wala na. Diba? Konting problema lang, ano nang gagawin ko? Diba? Bakit ganun? Diba? So, lagi tayong nagko-complain. Nagigiba yung bahay ninyo, yung tahanan ninyo, yung vessel ninyo. So, in Matthew 10, ano bang klaseng pagsunod yung dapat meron tayo? In Matthew 10, nakalagay po dyan, obedience. What kind of obedience yung dapat meron tayo? Yung 12 disciples, after they listened dun sa sermon ng Panginoon, yung patungkol sa kaharian ng Diyos, pagkatapos silang turuan ni Jesucristo, what they did is evangelism movement. Dahil ang nais lamang ng Diyos ay ipalaganap ang kanyang salita. Kasi walang ibang solusyon, kundi ang salita ng Diyos lamang, si Jesucristo. Kaya ito yung ginawa, naunawaan ito ng mga disipulo, so they changed their thoughts. Binago nila yung thinking nila patungkol sa buhay dito sa mundong ito. So what they did is they did evangelism movement. So in Matthew 13, ano yung dapat na magkaroon, anong thinking yung dapat magkaroon tayo patungkol sa kasagutan? Ang kasagutan po hindi lamang about material things. Uy, marami dyan nagpo-post, blessed, ganun sa social media. Magkaroon lang ng something blessed, feeling blessed, ganun. So nagkakaroon tayo ng maling perception or thinking about the true blessing, no? So we have to read all of this, no? Ang tunay na kasagutan ay isang milagro, actually, misteryo. Kung babasahin nyo ang Biblia, hindi po lahat ng tao makakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi even the Word of God is a mystery. Ang nakakaunawa lamang po nito ay yung mga taong binubuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, isip, bibig, at lalong-lalo na yung isip. Ang Diyos pa rin po ang nagbibigay ng pangunawa sa atin for us to understand His Word. Bakit po? Kasi sila lang yung may karapatan. Tayo lang yung may karapatan. Because we are a child of God. God wants to give us the answer, kaya pinapaunawa niya ito sa atin. Kaya if you read the Bible in Matthew 13, let's read nga dito sa Matthew 13, 16 to 17. Subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan nyo, maraming propeta at matuwid na tao naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at maririnig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni yes po, hindi lahat. Ang dami, lalo na si pastor, sobrang dami, libo-libo na yata na share niya ng gospel, pero not all of them became a disciple. Hindi lahat ay naging, hindi natin alam kung they are called or what, hindi natin alam. But kung sila talaga ay nakaunawa at nakarinig, binigyan talaga sila ng ng Panginoon, then maybe kasama natin sila ngayon. Or maybe continue nila yung buhay nila sa ibang church, di ba po? Sa pag-follow sa salita ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sharing the Word of God, di ba? Because yun yung dapat na realization ng pagbabago ng isip natin. Yung pagsunod sa kaharian ng Diyos. So, sinabi sa Matthew 16, 13 to 16, anong klaseng thinking yung dapat meron tayo? Tinanong ng Diyos ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, sino raw ako? Sabi ng mga tao. Anong sinabi ng mga tao? Kayo daw po ay si Juan, si Elias, si Jeremiah, so isa sa mga propeta ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Kung ganito po ang thinking natin sa kay Jesucristo, kung ganito yung thinking natin sa Panginoon,
then maybe baka mali tayo ng direksyon na nadadaanan, ano? Dahil kung meron tayo talagang pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos at nauunawaan natin ang salita ng Diyos, you will understand that Jesus is not just, hindi lang siya yung tagasagot ng problema mo, hindi lang siya yung tagasagot ng prayer mo, hindi lang siya basta ating tagapagligtas. Himself is the Christ. Ibig sabihin ng Kristo, siya yung Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin ng Kristo, siya ang gumawa ng lahat. Amen po? Amen. So, anong sabi ni Simon Peter sa kanya? Lord, you are the Christ, the Son of the living God. So, kailangan natin magkaroon ng ganitong thinking about Jesus. Hindi lang basta si Jesus, magsisimba ako kasi sasagutin ni Jesus yung panalangin ko. Magsisimba ako kasi kailangan ko si Jesus sa buhay ko kasi nahihirapan na ako. Kung ganun lang yung reason natin, motibo natin patungkol kay Jesus Cristo kung bakit natin siya pina-follow, then you check yourself again po. Manalangin po kayo. Kailangan yung maunawaan at kailangan yung magkaroon ng true realization about Jesus Christ. Amen po? Amen. So, ano ba yung condition ng panalangin? Ano yung condition na dapat magkaroon? Ano yung condition sa panalangin na meron tayo? Ano yung condition para manalangin tayo sa Panginoon? Bakit tayo umiiyak sa Panginoon? Bakit kayo umiiyak kapag nananalangin kayo sa Diyos? Even Buddhists do that. Yung mga Buddhists, yung ibang religion. Kung ginagawa din naman nila yun, umiiyak din naman sila kapag nananalangin sa Diyos. They cry out loud para lang marinig ng Panginoon. Lahat tayo, we're doing the same. Pero ano yung kondisyon? Ano yung dapat maging kondisyon? So in number 2, you have to change your motive. Diba? Kailangan yung baguhin yung motibo ninyo. Kung meron kayong motibo dahil nagsisimba ako kasi gusto ko lang ganito, kailangan ko maging ganito, kailangan maging ganyan. Kung may ganito tayong motibo, mali yun. Kailangan ang motibo natin, yung motibo ng Diyos. Amen po ba? Ano ba yung motibo ng Diyos? Question, ano ba yung motibo ng Diyos? Diba? Sinabi niya in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses to the ends of the earth. Diba? Ang motibo ng Diyos, gawin kanyang saksi. Kaya kanya tinawag, kaya kanya pinagaling, kaya kanya binigyan ng kaligtasan for you to realize na tinawag kanya for you to become His witness. Tinawag kanya para ipahayag mo yung kagalingan ng Panginoon. Tinawag ka niya para ipahayag mo na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay nariyan para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nandito po ba kayo? Buhay pa ba? Amen. So kung ganito yung gagawin po natin, naturally the church will revive, ano? Yung ating mga remnants will surely revive hanggang sa future yan. Kasi nai-imprint sa kanila yung motibo na gusto ng Panginoon sa atin. So, isa pa sa nais ng Diyos, isa pa sa motibo ng Diyos, nakalagay dyan, go to the ends of the earth. Number 3, magkaroon ng 237 Healing Summit. This means, in short, evangelization. Evangelism. So, kapag naging sistema natin to, naturally, 24-25, eternity answer, yung magiging answer sa atin. Yung magiging lifestyle na ng buhay mo, 24 oras kasama mo ang Diyos. Even the time of God, yung 25 hours, kasama mo ang Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang matapos ang mundong ito, kasama natin ang Diyos. So ito yung motibo ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na deep time concentration about this. Yung pagbabago ng isip natin, yung pag-change ng thoughts natin, yung pag-change ng motive natin, kailangan yung ipasok dun sa concentration ninyo sa panalangin. So, meron ditong tinatawag na 3-day weekend age. And I think ito ginagawa na natin to unti-unti. Kailangan daw natin simulan itong age na ito, yung weekend age na ito, yung every Friday, Saturday, and Sunday. Every Friday, ito yung time na
nagkakaroon tayo ng time na matuto at magturo sa mga bata, sa mga remnant, sa mga tao. Saturday, ito yung time na nagkakaroon tayo ng concentration sa salita ng Diyos. Nakaka-receive tayo ng message, nag-meditate tayo ng message, so that during Sunday, nagkakaroon tayo ng pagsunod sa Sabbath day. Ano ba yung Sabbath day? Worship day, Lord's day. This is how we prepare ourselves na magkaroon ng ganitong klaseng konsentrasyon. So, I pray po, bawat isa po sa inyo, bawat isa po sa atin, yung process na pag-change natin ng thoughts and motives natin about following the kingdom of God, mailagay natin dito sa deep concentration na to. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po yung mga Muslim, they have this called Ramadan. Alam niyo po ba kung gaano kataimtim at gaano ka lalim yung concentration na meron sila. When they hear the bell, yung meron silang yung bell, yung meron silang siren ba yun? Na it's time for concentration. It's time to deep meditate. It's time to have deep meditation. Meron silang ganon. So sana kung pwede natin gawin yun, why not? Diba? Yung ganong sistema, i-alarm yung phone ninyo. O oras na. Kunyari nakikipag-usap kayo, mamaya ka na. Oras ko muna sa Panginoon. Kumakain kayo, mamaya na to, balikan na kita. Alam nyo, kung meron tayong ganong klaseng deep concentration, bakit hindi matutuwa ang Diyos sa atin? Diba? Our concern is yung pasayahin natin, paligayahin natin yung kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, in number 1, kailangan natin magkaroon ng correct realization. Ano ba itong correct realization na to? Understanding the Word of God. It's very important na maunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Kapag hindi niyo po yan nauunawaan, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na Thanksgiving. So, correct realization is thanksgiving. Before anything else, magkaroon ka ng Thanksgiving. Haba na ng oras ko, malito kanina pa to. Ayan. So, bilisan natin. Magkaroon tayo ng Thanksgiving. Instead na magkaroon tayo ng napakaraming excuses, bakit hindi ka magpasalamat sa kaligtasang natanggap mo? Amen po ba? Complain tayo ng complain, pero God can give us everything. Amen po ba? Ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Reklamo tayo ng reklamo, even during suffering. Pero anong sinabi ng Diyos kanina? Do not worry, huwag kang mabahala. Reklamo ka ng reklamo. Sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Diba? So, kung wala tayong ganitong klaseng pasasalamat, kung wala tayong ganitong klaseng realization, hindi ito yung tamang standard ng buhay natin. Kasi ang standard ng buhay natin palaging merong pasasalamat. Ito yung pasasalamat na gusto ko pang marinig ang salita ng Diyos. Gusto kong makatanggap ng salita ng Diyos. Ganito yung action na merong pasasalamat. Kaya ka nagpapasalamat kasi you are receiving, di ba? So, for you to receive more from the Lord, kailangan meron kayong eagerness na, Lord, gusto kitang makasama. Lord, gusto kong marinig ang iyong salita. So, ganito dapat yung pasasalamat na meron tayo. Kung meron kang Thanksgiving, you will have the right realization. So, yung realization na pinalaya ka na ng Diyos sa lahat ng problema. Second, after Thanksgiving, naturally, you will have praise. Praise. Ano po ba yung praise? Praise is about yung state natin, spiritual state natin. So, anong klaseng praise po ba? Ano yung contents, ano yung nilalaman ng praise natin? Number 1, awit 22:3, ngunit ikaw ay banal na pinaparangalan at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Yung praise natin is only about praising the Lord. Yung glorifying the Lord. Awit 104, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. But alam niyo po, nowadays, marami po sa atin, when we go to church, we feel burdened. Di ba po? Ang sama-sama ng loob ko.
nalulungkot ako, ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Ganun tayo pumapasok sa simbahan. Alam niyo po ba yun? Inaantok pa ako. Ganun tayo, ang attitude. Diba? Pero na sinabi ng Diyos, pumasok ka sa templo na may pusong nagdiriwang kasi again, magpupuri ulit ako sa Panginoon. Meron na naman akong time para purihin ka, Lord. Ganon. Kaya naman pumapasok tayo, eto na naman, simba na naman, ilang oras na naman kami makikinig ng message. Ang haba kasi. Diba? Laging ganon. So, you have to be clear about yung praise natin kasi that is your spiritual state. In 3 Awit 50:23, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, aking namang ililigtas ang lahat ng masunurin. O sino dito hindi masunurin? Masunurin sa salita ng Diyos. Ano daw po yung gusto ng Diyos? Yung ihahain nyo sa Kanya, yung handog na may pasasalamat. Di ba po? Every time you go to the church or listening to the Word of God or even praying or doing evangelism, kailangan meron kang handog na pasasalamat sa Diyos. Hindi yung handog na nabibigatan ka sa gawain ito. Hindi yung handog na ito na naman, church day na naman, nakakapagod, inaantok pa ako, gusto ko mag-rest day. Ganon. So, kailangan nating maunawaan ito, no? Yung pagpupuring walang maliw. Smile naman dyan. Patingin ng mga masunurin. Amen. So, in number 3, yes, again, yung kind of praise na gusto ng Panginoon, yung contents ng sacrifice natin or devotion natin, lagi ay thanksgiving. And number 3, what kind of prayer yung dapat na meron tayo? Ano yung klaseng pagsusumamo yung kailangan natin? Ito yung state na kapag nananalangin ka, dapat na nasa estado ka na sigurado na ako. Meron na akong assurance. State of having assurance. Sigurado na ako, kaya ako ito ipapanalangin. Kasi nagtitiwala ako sa Panginoon. Sinabi sa John 16:24, ask in my name and your joy will be complete. Amin po ba? Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Hesus Kristo. In Luke 11:13, ibibigay sa iyo ng Diyos ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya kailangan mo magkaroon ng assurance. Kasi gagamitin mo lang yung pangalan ni Jesus, tapos papadalan ka na niya ng banal na Espiritu. Diba? So may assurance ka na. Amen po ba? So in Matthew 12:28, kapag kayo ay nanalangin, if you ask in the name of Jesus, the Holy Spirit will come down sa inyo. Kasama na doon ang kaharian ng Diyos. Ngunit ako'y nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng dumating na, nangyari na. Amen po ba? Ibig sabihin ito, may assurance na ako na when I pray, the kingdom of God ay kasama, nandito na. Amen po ba? Right that moment na nag-decide ka na manalangin ka sa pangalan ni Hesus Kristo, bababa sa iyo ang banal na Espiritu at kaharian ng Diyos. And in Hebreo 1:4, ang mga anghel ng Diyos ay kikilos sa buhay ninyo. Sigurado. Amen po ba? May garantiya. So, kailangan magkaroon kayo ng ganitong klaseng assurance po, no? Yung assurance na, sigurado na ako. Kasama ko ang Diyos. Hindi lang si Hesus Kristo, pati ang banal na Espiritu, ang kaharian ng Diyos, ang trono ng Diyos, kaya sigurado na ako. Amen po ba? Hindi pwedeng nagpipray kayo na may doubt kayo. Hindi pwedeng nagpipray kayo na, na tingin nyo sa Panginoon, sure ka ba Lord? Sigurado ka? Tutuparin mo to? May ganun tayo, nagda-doubt palagi tayo sa Panginoon. And number 4, intercession prayer or in Tagalog, pamamagitan. You can also pray sa ibang tao. Kasi ang prayer natin, it transcends time and space. Pwede niyong ipanalangin agad yung mga gagawin niyo palang mamaya. Kasi right at that moment, ibig sabihin ng transcending time and space. Katulad lamang nito, kanina nasa bahay pa lang ako.
I pray, Lord, na today magkaroon kami, naway ang banal na spirito ay bumaba sa amin, naway sa church namin, ganito, ganyan. Naturally, ang kaharian ng Diyos, ang banal na spirito ay pupunta sa lugar na to. That is the meaning of transcend time and space. You can also do that sa ibang tao na gusto niyong ipanalangin. Di ba po? It transcends time and space yung panalangin ninyo. Number 5, forgiveness of sin. Ito, very important ito. Pray kayo ng pray pero wala kayong pagpapatawad. Diba? We already forgiven. Tayo ay napatawad na. Tayo ay napalaya na. Ito yung bagay na, ito yung pinakamataas na habag na binigay sa atin ng Panginoon. Yung pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya salamat Panginoon, salamat sa pagpapatawad sa akin. Because of this, na-regain ko yung authority ko, na-regain ko yung identity ko. Ngayon, bakit tayo hindi natin magawang magpatawad naman? Kung napatawad na tayo ng Diyos. So sabi dyan, forgiveness of sin. If you don't have the power, kung wala kang kapangyarihan, you cannot forgive. Ibig sabihin ng kapangyarihan mula sa Panginoon. If you don't have the power to withstand anger, yung sama ng loob, then ibig sabihin, wala kang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Di ba? If you are filled with scars, kung punong-puno ka ng galit, yung sama ng loob, yung scars ng inyong nakaraan, tapos hindi mo kayang magpatawad, it's your loss. Ikaw ang nawawalan, hindi kami. Tama ba? Kasi ikaw ang nabibigatan, hindi kami. So, kailangan nyo magpatawad dahil tayo pinatawad na ng Panginoon. Yung anger control. Alam niyo, yung last week, di ba po, nasabi na ni Pastor Mark to, yung babae na sinaksak yung bata. Tama po ba? That's anger, di ba? Nainggit, nagalit. Di ba? Hindi niya na-control yung inggit at galit niya. Bakit? Kasi wala siyang power. Wala siyang spiritual power. Walang kayang mag-control ng power niya, nung sarili niya. Kaya tayo, dahil tinawag tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos, we receive salvation, then we have the power to forgive. Amen po ba? Amen. So in number 6, testify the gospel. Nasaan na? Testify the gospel. If you understand truly the word of God, you will testify the gospel. Kasi tinawag niya bilang kanyang saksi. Pag sinabing saksi, guaranteed na yung future. Pag tinawag ka niya bilang saksi, you will have the action of testifying the gospel. Ibig sabihin, you are helping God na ma-secure yung future ng mundong ito by testifying the gospel. Anong susi? Paano natin ito magagawa? Only by the name of Jesus. And only by proclaiming the name of Jesus. And in number 3, let's all read Philippians 3:21. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko. Lahat ng bagay ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Diba po, if we change our thoughts, if we change our motives, and if we are concerned about the kingdom of God, dito tayo ginagawa ng Diyos na nakalagay dyan, pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya. Amen po ba? Ginagamit tayo ng Panginoon, kaya naman, tama lang na baguhin natin yung isipan natin, sariling isip natin at yung mga motibo natin, pansariling motibo. And so, I pray po na lahat po kayo, magkaroon po kayo ng tamang order of prayer and tamang realization about prayer and the kingdom of God. So, for our conclusion, lahat po ng bagay, baguhin niyo po in prayer. I mean, lahat ng bagay, i-change nyo into prayer.
Lahat, pati yung mga messenger, even the listener, kahit nakikinig lang kayo, kailangan yung baguhin ng mga bagay into prayer. Lahat ng bagay, ilagay nyo sa panalangin, and surely, God will work sa buhay ninyo. And all answer, ilagay nyo within prayer. So, this week, enjoy nyo po yung panalangin. Amen po ba? Amen. So, last slide. Change, pakibasa nga po. Change all to prayer, enter into prayer. Amen po ba? Amen. And sabi ni Reverend Liu, may dalawang bagay daw na you can control, your thoughts and your breathing. So, kung yung thoughts mo ay hindi patungkol sa kaharian ng Diyos, you have to change it to prayer. And your breathing, yung paghinga mo, minsan yung breathing natin, yung buhay natin, ginagamit natin sa maling bagay, sa maling paraan, hindi sa motibo ng Diyos. For us to follow God's motive, we have to change also yung buhay natin, yung paghinga natin into prayer. So, change all to prayer, enter into prayer. So, I would like to invite everyone to please stand. Ipanalangin natin sa Panginoon na baguhin ang ating isipan, ang ating pansariling motibo, na baguhin ito na magko-concern lamang sa kaharian ng Diyos. Na mapagpurihan natin siya sa mga ginagawa natin because we are following. We have the correct realization na ang susundin lamang natin ay ang salita ng Diyos. So let's call the name of Jesus. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagpapagaling sa aming kaligtasan, sa aming buhay na mahina, walang lakas, walang magandang background, isang madumi, Panginoon. Thank you for calling us holy, Panginoon. Ikaw nawa ang maging buhay namin, katulad sa mensahe, Panginoon, na sinabi mo, kailangan namin baguhin ang lahat ng bagay into prayer. Naway, sa bawat panalangin na aming gagawin, ikaw ang aming makasama. Ikaw ang siyang nakinig sa amin at patuloy na magkaroon ng kasagutan dahil kami ay iyong mga anak. Tumatawag kami ngayon sa iyo, Panginoon, upang maganap ang iyong nais sa aming buhay. Maganap ang pag-eebanghelyo sa aming buhay at sa lugar na aming kinatatayuan. Maraming salamat, Panginoon. Gamitin niyo po kami ng may galak at kasiyahan. Ikaw nawa ang maghari sa aming buhay. Tanging si Kristo lamang ang aming maging Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus.